Dear Lady Love TV. Magandang araw. Paano nga ba kung sorpresahin ka ng tadhana? Ang lalaking dati inaayawan mo at iniiwasan ay siya palang nakatadhana sa'yo. Tunghayan natin ang kwentong aming hatid na pinamagatang Mr. Nerdy is My Destiny. Tunghayan na po natin ang unang bahagi. Matagal nang pinaghandaan pa ni Prime ang sitwasyong iyon. Thinking of the worst case scenario. Gaya ng palagi niyang ginagawa sa buhay. Pero masakit pa rin pala sa aktwal. Masakit dahil ang katotohanan, gusto pa rin niya si Jason. In fact, crush na niya ito mula pa noong high school sila. Seryoso ako sa iyo, Prime. Sabi ni Jason, gaya ng palagi kong sinasabi sa iyo, handa kitang pakasalan anumang oras. Bumuntong hininga siya. Yun nga ang problema. Seryoso ka sa akin at gusto mo akong maging asawa. Pero ayoko maging unfair sa iyo, Jason. Noong huling nagbakasyon si Prime sa Pilipinas, 2 taon na ang nakararaan, nagkita uli sila ni Jason sa binyag ng anak ng isang kaklase nila noong high school. Niyaya siya ng lalaki na mag-date sila, pero hindi niya ito pinuunlakan dahil pabalik na rin siya sa abroad upang magtrabaho bilang isang domestic helper. Nagpalitan na lang sila ng contact numbers. Noong bumalik na siya sa Malaysia, hindi siya tinantanan ni Jason. Panay ang text at tawag nito sa kanya na ine-entertain naman niya. He told her he loved her. She didn't answer back, but he knew that the feeling between them was mutual. Nang hiniling ni Jason sa kanya na maging opisyal ang kanilang relasyon, ipinangako niyang malalaman nito ang kanyang sagot. Sa pag-uwi uli niya sa Pilipinas, ayoko magpakasal. Pagtatapat niya kay Jason, saglit itong natahimik bago nagtanong, bakit? Nagkibit balikat lang si Prime. Alam niyang hindi nito maiintindihan ang rason niya. Okay, payag naman ako mag-live-in na lang tayo kung ayaw mo ng kasal. Pagpupumilit pa ni Jason, pwede naman tayong bumuo ng pamilya sa ganoong paraan. Alam ni Prime na hindi siya nito tatantanan kung hindi siya magsasabi ng totoo. Kaya nagpasya siyang sabihin ng dahilan. Ayoko magkaanak. Bahagyan ng laki ang mga mata nito sa kanyang sinabi. Alam na niya ang mga kasunod na magiging takbo ng usapan. Kung pwede lang niyang i-fast forward ang lahat para matapos na, gagawin niya. But, Prime, a couple gets married or lives together because they want to start a family. Pakikipag-argumento ni Jason. Ano namang klaseng pamilya o kung anong matatawag nga bang pamilya ang isang mag-asawang walang anak? Nakapagdesisyon na ako. Pagmamatigas niya. Ngayon, gusto mo pa ba akong maging girlfriend? Gusto mo pa ba akong pakasalan? Diretsyong tanong niya. Hindi ito sumagot. Inaasahan na niya iyon. Kung ganoon ay tapos ng usapang ito. Sabi niya, buong buhay ni Prime ay iniiwasan niyang ma-inlove sa sinumang lalaki, lalo na noong nag-aaral pa lang siya. Gusto niya makatapos ng walang istorbo. Pero kahit noong nakagraduate na siya ng college, ay hindi pa rin niya ginugustong magka-boyfriend. She used to think that she'd love being alone and free. Pero subconsciously, ayaw pala talaga niya magpakasal. Ayaw niya ng pamilya. Napag-isipan pa niya ng matagal, lalo na noong nagdaang taon. Sawang-sawa na kasi siya sa responsibilidad. Buong buhay niya palagi na lang siyang nagbibigay, hinihingan, inaasahan. Siguro sa edad niyang iyon, kailangan naman niyang isipin ang pansariling kapakanan. Pagod na siyang isipin ng ibang tao bago ang kanyang sarili. I want a family, Prime. Gusto na ng mga magulang ko magkaapo sa akin. Ano bang kinakatakot mo? May trabaho naman ako. Hindi ka magugutom sa akin. Clerk sa isang bangko si Jason. May sariling bahay na rin itong hinuhulugan. Kung tutuusin, ideal husband and father ang binata. Pag-isipan mo sanang mabuti to. Pakiusap nito. Kung ako naman na makiusap, would you reconsider having a childless marriage, Jason? Dahil kung magbabago ang desisyon ko, iyon ay kung nagbago nga. Hindi ko maipapangako sa iyo na sa lalong madaling panahon niyon at tumatanda na tayo. Hindi fair na maghintay ka sa akin. Baka maghintay ka lang sa wala. You know how I love kids, sagot nito.
Alam na alam ko, kaya nga sinasabi ko sa'yo. Alam ni Prime ang kanyang ginagawa. Sa desisyon niyang iyon ay mawawala sa kanya si Jason. Pero kahit inihanda niya na ang sarili sa sakit na matatamo, ininda pa rin niya iyon. But Prime had already made up her mind. Kung hindi kayang tanggapin ni Jason ang plano niyang maging childless, wala nang rason para patuloy pa siyang umasang may kinabukasan pa para sa kanilang dalawa. It would all end here. Now. Magiging masaya ako kahit isang anak lang sana. Parang pagsusumamo pa ni Jason. Kahit kalahating anak ay hindi ko kayang ibigay sa'yo. I'm so sorry, Jason. It's very selfish, you know. Sabi nito, may mapait na ngiti sa mga labi. May gumuhit na hapdi sa dibdib ni Prime sa narinig. Selfish? Yun lang may nagsabi sa kanya ng ganoon. Siya na halos ang makuba sa pagtatrabaho para itaguyod ang pamilya nila. Siya natakbuhan ng mga kaibigan at kamag-anak kung may pangangailangang pinansyal. Selfish pa pala siya at iyon ay dahil sa ayaw lang niyang magkaanak. Bullshit. Wala akong pakialam. Matatag na sabi niya. Nang magpaalam si Jason, sa halip na umiyak, ay lumabas si Prime ng kanilang bahay. Nagpunta siya sa kabayanan para magliwaliw at para makapamili na rin ng mga bibit-bitin pabalik niya sa Malaysia. Wala siyang mapasukang matinong trabaho noon sa Pilipinas kahit patapos siya ng HRM na iginapang niya ng mahigit 5 taon sa college dahil working student siya. Ilang buwan siyang walang trabaho noon hanggang sa pikit matang nag-loan ng pera sa isang lending company at ginamit iyon para pumunta sa Malaysia. That was the only option she had seen at that time bilang breadwinner ng kanilang pamilya. Sa loob ng tricycle, hindi maiwasan ni Prime na lihim na maghimutok. What was the big deal about being childless anyway? Sa mauunlad na bansa nga ay maraming couples ang nagdedesisyong hindi magkaanak dahil sa mga bumababang antas ng ekonomiya. Sa Pilipinas pa kaya? Hindi ba ma-selfish kung iniisip lang ay ang kasiyahan ng pagiging parent at hindi na naiisip ang mga responsibilidad na kakaharapin sa pagpapalaki ng isang bata? Hinugot ni Prime ang kanyang cellphone mula sa bag at tinitigan iyon. Bakit? Umaasa ba siyang magbabago ang isip ni Jason? Na magte-text o tatawag ito sa kanya? Asa pa siya. She had let him go. Hindi ito martir para patuloy na makisama sa kanya sa kabila ng sinabi niya. The man wanted a family at hindi niya kayang ibigay iyon dito. Nagmamadaling ipinarada ni Leo ang kanyang itim na sasakyan nang may matanaw siyang isang pamilyar na babae na bumaba mula sa isang tricycle sa harap ng mall. Nasa kabayanan siya ng Albana. Ang katabi ng hometown niyang Teresa. Kagagaling lang niya sa agricultural supply store na pag-aari ng isang kaibigan. Anya, nakangiting wika ni Leo sa kamabilis na bumaba ng sasakyan. Patakbong nilapitan niya ang babae. Schoolmate niya sa college, si Primia Quintos. Noong kumukuha pa siya ng business management, kaklase niya ito sa ilang minor subjects. Naging magkaibigan sila nang magka-team up sila sa isang school project. Naghiwalay lang sila ng landas na mag-shift siya sa kursong agricultural technology at lumipat sa ibang university sa kanilang probinsya. Prime? Tawag ni Leo. Siya ang nagbigay rito ng palayaw na Prime. Dahil kasi ang tawag dito ng pamilya at ibang nakakalakhang mga tao. Natuwa naman itong gamitin iyon mula noon. Lumingon si Prime. Mahaba na ang buhok nito kumpara sa mixing gupit nito nung college. Mas nagkaroon din ng kurbada ang dating slender na katawan nito. Not big fat curves but nice, shapely curves. Leo? She said when she saw him. Ngumiti ito. Ang usual na ngiti nitong malamlam. Napansin ni Leo na mukhang hindi pa rin nagbabago si Prime. Parang pasan pa rin ito ang buong mundo. Madilim pa rin ang aura nito. Makulimlim ang mukha kahit nakangiti. Hey, nakangiting bati niya nang mag-shake hands sila. Kailan ba sila huling nagkita? 5 taon na yata ang nakalilipas na magkabanggaan sila sa isang restaurant doon sa Albana. Ibinalita ni Prime sa kanya noon na nagbabalak itong umalis ng Pilipinas. Mukhang natuloy iyon dahil hindi na uli sila nagkita. Kapwa sila noon nagmamadali kaya nakaligtaan ni Leo na hingi ng contact number nito.
Kumusta na, Leo? Sabi ni Prime na pinasadahan siya ng tingin. Mukhang natuto na rin tayong kumain ha? Biro pa nito. Tumawa si Leo. Nung nasa college pa kasi sila ay mistula siyang anorexic dahil sa payat ng pangangatawan. Mukhang nasa lahi iyon ng mga Celeste. Late bloomer, pagdating sa develop, nang husto ang katawan ng mga lalaki sa kanila. Unti-unti lang sila nagkakalaman nung nasa early 20s na. Hindi naman ba mukhang otap? Pagsakay ni Leo sa biro ni Prime. Hindi na, mukha ng monay. Tumatawang sabi ng babae. Niyaya niya si Prime sa isang fast food restaurant sa loob ng mall at doon sila nagkumustahan. At lihim siyang natuwa nang ibalita nitong wala pa itong asawa. Shit, may tama pa ba siya kay Prime? Ang akala ni Leo ay crush lang ang nararamdaman niya para rito nung nasa college sila. Something that he never told her. Oo, nakahiyaan lang niyang sabihin. Paano kasi, nung payatot pa ay mayroon siyang kaunting inferiority complex. He was shy and introverted. Unti-unti lang siyang natutong makihulubilo sa mga tao nung graduate na siya ng college at lumaki na ang katawan. Getting girls became easy. Ang mga ito na mismong lumalapit sa kanya. Gayunman, wala siya naging steady girlfriend. Steady dates, oo, pero hindi na lumampas pa roon. Boyfriend? Tanong pa ni Leo. Wala rin. Nangulit pa siya. Are you at least seeing somebody? Wala akong oras makipag-date eh. Nakasimangot na sagot ni Prime. Ikaw, may asawa ka na ba? Usisa nito. Itinaas niya ang 10 daliri na walang suot na anumang singsing. Free as a bird. Girlfriend. Umiling siya. Wala rin. Oh, I see. Nakangising sabi ni Prime. Kabi-kabila siguro ang chicks mo kaya ayaw mong maburo sa isang relasyon ano? Shitist. Actually, parang tinatamad na nga ako makipag-date. Pag-amin ni Leo. Totoo yun. Isang buwan na siyang jeta sa mga babae. Tinanggihan nga niya ang imbitasyon ni Lara noong isang linggo. Kaedad niya si Lara na isang hot chick, botany professor. Masasabi niyang steady date niya ang babae. Dahil kahit alam nitong may iba siyang mga babaeng nakakadate, patuloy pa rin itong bumabalik-balik sa kanya. Maybe because he was good in bed? Whatever. Basta sa ngayon ay wala na siyang gana makipag-date. Siguro ay darating na nga siya sa stage na pagiging adult na gusto na niyang lumagay sa tahimik. Maybe he already wanted to settle down and have a family for his own. Naiinggit nga siya nang ikasal ang kanyang ate, Trisha, noong isang buwan. He was ready. Leo thought. Patapos na ang ipinapatayo niyang malaking bahay at 2 taon pa ay may malaking anihan sa Vista Puente, isang malawak na mahogany plantation na minana ng kanyang ina mula sa mga magulang nito. Nag-iisang anak ang kanyang mama sa isang agriculturist, kaya ito ang naging katuwang ng lolo't lola niya sa pagpapatakbo ng Vista Puente. As a kid, Leo had always enjoyed helping out on tending to the trees. Iyon ang pinagkakabalahan nilang magkakapatid kung wala silang pasok sa eskwelahan. Magti-3rd year college na siya nang magkasunod na namatay ang kanyang maternal grandparents dahil sa katandaan. Noon siya nagdesisyong mag-shift sa agricultural technology mula sa kursong business management para magkaroon ng kaalaman sa pagtatanim at mas matulungan ang kanyang ina sa tree farming. Pagka-graduate ay iniwanan nito sa kanya ang pamamahala sa Vista Puente. Katuwang niya ngayon doon ang nakababatang kapatid na si Kian. So yeah, he was making money from trees himself was taking care of. Iba ang share niya sa malaking pawn shop chain ng mga Celeste na pinapatakbo naman ng kanyang ama at mga kamag-anak sa side nito. Nangingitim pinagmasdan ni Leo si Prime na sumusubo ng pagkain. Mga lutong Pinoy ang inorder ng dalaga at mukhang sarap na sarap sa kalderetang baka. She ate in such a carefree manner, hindi nahihiyang mapapikit at mapasambit ng and the way that she ate with so much gusto. The way that she moaned and chewed her food with her eyes closed. He kind of found it sexy. Her lips were full and he liked the way her mouth moved. Parang naiinggit yata siya sa pagkain na nasa loob ng bibig nito. Okay, what the hell was happening to him? Nasa harap siya ng pagkain pero nagagawa niya magnasa sa kasalo niya. And why was he feeling that way? Crush lang niya noon si Prime, mainly because he admired her guts and the way she worked hard to succeed. Pero hindi niya maalalang nagnanasa siya rito kahit minsan.
Namiss ko to. The best talaga yung restaurant na to sa Filipino dishes. Nakangiting sabi ni Prime saka uminom ng fresh buko juice. Ingat, baka mabulunan ka. Natatawang babala naman ni Leo, saka halos ubusin ang iniinom na Sprite dahil sa nararamdamang panunuyo ng lalamunan. Bago sila naghiwalay, hiningi niya ang cellphone number ni Prime. Binigyan naman siya nito ng calling card. Keep in touch, bilin pa niya. Tamad ako mag-text sa tumawag no, saka wala namang laging load ang cellphone ko. Sabi nito, di akong tatawag sa'yo, papadalhan din kita ng load. Ngumiti pa si Prime. Ang bait mo talaga kahit kailan, Leo. He smiled back. Dati naman ako mabait sa'yo ah. Naalala pa niyang pinapahiram niya si Prime noon ng mga school books at laptop at laging nililibre sa cafeteria. Alam mo, namiss kita. Sabi ni Leo na ikinagulat pa niya. Pero totoo yon. Leo never knew he had missed her until now. May crush pa rin niya siguro kay Prime. Isang bagay na hindi niya na na-outgrow. Come to think of it, ganoon din ang pakiramdam niya nung huli silang magkita. Pinagwalang bahala lang niya iyon noon. Bahagyang natigilan si Prime sa sinabi niya. Lalo pat titig na titig siya sa mukha nito. I gotta go, Leo. Paalam nito na parang gustong ikubli ang mukha. Was she starting to blush perhaps? Salamat sa lunch. I'll give you a call. Pahabol niya. Nakatanggap si Prime ng tawag mula kay Leo 3 araw pagkatapos nila magkita sa kabayanan. At ang loko, lalong gumagwapo at gumaganda ang katawan. Halos hindi nga niya nakilala ang lalaki nung tawagin siya nito sa harap ng mall. Paano, mas nag-improve na ang itsura nito mula nang huli silang magkita 5 years ago. Pati format pananamit ni Leo ay naiba, lalo na ang gupit ng buhok. At mukhang tinutubuan na ito ng confidence sa katawan dahil nagagawa ng dumaldal. Dati ay mahiyain ito at medyo tahimik. Nerdy nga ang dating nito noon sa campus. Walang pumapansing mga babae. But now, holy crap, hindi na magtataka pa si Prime. Kung chick boy na si Leo, ibang-iba na talaga ang dating nito ngayon kaysa noon. And the way he looked at her, parang may kakaiba noong tinitigan siya nito pagkatapos sabihin na na-miss daw siya. O baka siya lang naman itong OA ang reaksyon. Imagine, pinag-initan siya ng pisngi at pinanghinaan ng tuhod dahil sa tingin na iyon. What the hell? Kaya hindi rin siya magsisisi na nahumaling dito kung sakali. Those good looks plus a pleasing personality. Saan ka pa? Siya kaya, nahuhumaling din kay Leo? Gustong matawa ni Prime since when did she become one of those girls? Iba siyang mag-isip kaysa karaniwang babae. O anong atin? Tanong niya kay Leo. May gagawin ka ba mamayang gabi? Balik tanong nito. Matutulog, ano pa? May bagong bukas na bar dito sa Teresa. Baka gusto mo akong samahan. Bar? Yan ba yung madilim at maingay na lugar na maraming alak? Hindi pa ako nakakapasok sa ganyang lugar sa tanang buhay ko. Ang mga dalagang kaibigan niya sa Malaysia ay madalas mag-clubbing kapag day off nila. Pero siya ay hindi. Palagi kasi siyang nagtitipid ng pera. Exactly. Natatawang sagot ni Leo. Pero hindi mo naman kailangang uminom kung ayaw mo. Umiinom ako. Umiinom nga si Prime pero hindi pa niya nasubukan malaseng. Nakakaisang bote lang siya ng light beer kung napapasabak man sa inuman. Payag ka na? Sunduin kita riyan ng mga 9 p.m., okay? Leo, mabilis niyang pigil bago pa ito makapagpaalam. Yes? Napangiti si Prime sa paglambing ng boses ng binata. Kahit kailan ay napakabait talaga nito sa kanya. Bakit mo ko ini-invite lumabas? Usisa niya. Tumawa naman si Leo. Parang may hidden agenda ako kung makapagsalita ka ha. Nagtatanong lang para malinaw ang lahat. Ayaw naman niya diretsahin ito kung date ba ang lakad nilang iyon. Saka i-date siya ni Leo. Bakit naman? She didn't really think she would be his type. Lalo na ngayong upgraded na ang itsura nito. Gusto ko lang lumabas na may kasama. At wala kang mayayang iba kundi ako lang. Parang ganun. Sige na nga,